Mayor Vico Sotto, binitawan na ang pasabog sa 2028. Halika, atin itong pag-usapan. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Siyempre, pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. May pasabog si Vico Sotto sa 2028. Ito na po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sigaw ni Bossing Vic Sotto sa harap ng libu-libong Pasigueño. Malakas ang palakpakan, maingay ang sigawan. Pero teka, totoo nga ba? Mayor Vico Sotto for President? Oo, narinig mo ng tama. Sa gitna ng campaign rally ng Giting ang Pasig, nitong Marso 28, todo suporta ang amang si Vic Sotto sa anak niyang si Mayor Vico Sotto. Proud na proud si Bossing habang ibinibida ang mga nagawa ng alkalde mula sa transparency, good governance hanggang sa mga taong programa para sa may hirap. Pero hindi lang yun ang nakaka-excite. May sinabi pa siya na ikinagulat ng lahat. Ito na po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Boom! Pasabog. Parang scripted pero hindi. Parang biro pero ramdam mo may laman. Nabitawan ito ni Vic na parang isang propesya. Kaya ang tanong ng bayan, si Vico nga ba ang kasunod ni Pangulong Bongbong Marcos? Pero teka, huwag kang bibitaw. Dahil kung akala mo tuloy-tuloy na ang pangarap ng marami, para kay Vico may plot twist, may catch, at hindi lang basta-basta. Habang abala ang netizens sa pagmamanifest sa pag-viral ng President Vico Sotto, isang tahimik pero matatag na pahayag ang lumutang nitong Hunyo 30. Mismo mula kay Vico, 2028, hindi ako tatakbo. What? Yes, sinabi niya na, direkta, walang paligoy-ligoy. Pero bakit nga ba? Sa panunumpa niya para sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng Pasig, inamin ni Mayor Vico na ang desisyon ay para malaya siyang magtrabaho ng tapat, walang iniisip na politika. Sabi niya, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Mukhang simple pero may lalim. Hindi siya atras sa laban. Gusto lang niyang gawin ito nang walang pressure, walang agenda. Pero hindi ito basta pagtalikod sa politika. Therefore, mas dapat tayo magbantay. Bakit? Dahil ang tunay na leader ay hindi agad-agad tumatakbo. Hindi sabik sa kapangyarihan. Ang tunay na leader pinipili ng panahon at ng tao. At kung susuriin mo ang ginagawa ngayon ni Vico, ang pagiging independent, principled, fearless ay parang blueprint na isang magiging future president. Kaya kahit sinabi niyang hindi ako tatakbo, hindi ibig sabihin na hindi na siya tatakbo. Maybe not in 2028. Pero what if, just what if, ito ang strategy para bumuo ng mas malawak, mas makapangyarihang kilusan? Ang pasabog ay hindi ang pagtakbo. Ang pasabog ay ito, may isang leader na may lakas ng loob para sabihin hindi habang ang buong bayan ay sumisigaw ng oo. That's rare, that's powerful, that's Vico Sotto. Pero teka, anong susunod? Hindi pa tapos ang kabanata. Vico Sotto may have said no today, but the people, they're still watching, still hoping. At kung may matutunan man tayo rito, minsan ang pinakamalalakas na hindi ay nagsisilang ng pinakamakapangyarihang oo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Jeremias 17 verse 7, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagkat siya ay lubos na umaasa sa Kanya. Mula sa pasabog ni Vico Sotto, papunta sa ating Panginoon Kristo. Sa kwento ng politika, sa sigaw ng mga tao na Vico for President, at sa tila prophetic na pagbitaw ni Vic Sotto nang ito na po ang susunod na presidente ng Pilipinas, hindi natin maikakaila na maraming umaasa, naghahangad at nagsasabit ng pag-asa sa isang tao. Pero narinig din natin ang pasabog ni Vico, 2028, hindi ako tatakbo.
Sandaling tahimik ang mundo, nabitin, nasaktan ng pag-asa ng ilan. Pero this is the perfect reminder. Ang tunay na pag-asa, hindi sa isang lider, hindi sa isang mayor, hindi sa isang pangulo, kundi sa ating Panginoon Jesus lamang. Kahit gaano kagaling si Mayor Vico, kahit gaano karami ang kanyang nagawa, hindi siya tagapagligtas. Maaari siyang maging inspirasyon, oo, pero ang kaligtasan ng bayan ay hindi nagmumula sa isang lider na tao lang. Ito'y matatagpuan sa walang hanggang awa at pagmamahal lamang ng ating Panginoon Jesus. Si Vico, kahit ayaw tumakbo, ay may malinaw na layunin. Gumawa ng tama kahit walang kapalit na boto o kapangyarihan. At kung iisipin natin, hindi ba't ganito rin ang ating Panginoon Jesus? Si Jesus ay hindi naghintay ng boto. Hindi siya tumakbo para sa kapangyarihan. Siya lumakad patungong krus, dala ang lahat ng ating kasalanan upang tayo'y mailigtas. Kahit madalas, tinatanggihan natin siya. Hindi masama ang umasa sa mga lider ng bayan, ngunit mas mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang mayor ay maaring umatras, ang politiko ay maaring magbago ng isip, pero ang ating Panginoon Jesus, hindi niya tayo iiwan kailanman. Kaya't lumapit tayo na may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyayang tutulong sa panahon ng pangangailangan. Hebrew 4:16. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong tapat na pag-ibig. Habang ang mundo ay umaasa sa mga lider, turuan niyo po kaming ikabit ang aming puso sa iyo lamang. Ikaw ang aming tunay na Pangulo, puno ng awa, pagmamahal at plano para sa aming buhay. Hindi po kailangan ng slogan, sapat na po ang krus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubaan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.